Ang kwentong ito ay matagal nang nangyari. Nasa Brazil ako ngayon, nagtatrabaho. Bawat umpukan, ito lagi ang usap-usapan. Ito, kwento ni Lorraine, isang taga-probinsya. Laking inosente, pero may mataas na pangarap. Maging sa kanyang mga kalaro ay wala na siyang ibang sinasabi, kundi mag-aasawa siya ng mayaman balang araw. Hanggang sa pagka-graduate niya ng high school, ay sumama siya sa kanyang pinsan na nagre-recruit ng trabaho sa malaking syudad ng Sao Paulo. Nalula siya sa pagdating sa syudad, naglalakihang mga building at walang tigil na mga sasakyan. Sa lugar kasi na pinanggalingan niya, puro mais at palay lang ang nakakasama niya. Ayaw siyang payagan ng kanyang mga magulang na sumama sa pinsan nito dahil napakabata pa niya sa edad na 17. Mahilig kasi si Lorraine magbasa ng pocketbook. Sa pocketbook kasi, lahat ay happy ending. Mga kwentong ang mahirap ay nakapag-asawa ng mayaman. Hindi na nawala sa isip niya ang mga ganoong kwento. Si Lorraine ay matangkad at kayumanggi. Maganda ito, may alon-along itim na buhok. Tinama na nga ito ni Emma, pinsan niya, kung saan siya nagtatrabaho bilang katulong sa malapalasyong bahay sa siyudad ng Sao Paulo. Masipag ito hanggang sa napansin ito ng anak ng amo nila, si Conrad. Niligawan ito at pinangakuan ng langit, lingid sa kaalaman ni Lorraine na likas na dito ang pagkababaero. Maraming beses na siyang winarningan ni Emma, pero lunod na siya kay Conrad. Sa isip niya ay magkakatotoo na ang kanyang pangarap, happy family at may pera. Napapadalas ang paglabas nila ni Conrad ng patago hanggang sa mabuntis ito. Sa paglipas ng mga araw ay papalaki na ng papalaki ang tiyan nito at napapansin na ito ng amo nila. Nang tinanong si Emma ay hindi ito nagsinungaling. Sinabi nga nitong buntis si Lorraine at ang anak nila ang ama, si Conrad. Napasimangot si Doña Nadia, ang mama ni Conrad. Mula nang malaman ng mama ni Conrad na buntis ito ay hindi na umuwi si Conrad sa mansyon. Alam na ni Emma na mangyayari iyon. Pang-ilan na ba si Lorraine na nabuntis ni Conrad at lahat ng mga iyon nawala na lang na parang bula. Isang araw ay kinausap ng mama ni Conrad na si Doña Nadia, si Emma at Lorraine. Sinabing kumuha na ng bahay si Conrad para sa kanilang dalawa, kaya ito ay hindi umuuwi. Busy kakahanap ng bahay para sa kanila hanggang sa nagligpit na si Lorraine at sa mama ni Conrad. At wala nang balita pa si Emma magmula noon. Sa isang baryo ng Sao Paulo ay may bagong lipat na babaeng nakaputi at buntis. Pinagtitinginan ng mga kapitbahay ang pagdating nito. Isang liblib na lugar, maliit at lumang bahay. May malaking ilog sa likod. Tanging driver na lamang ang nagdala kay Lorraine sa lugar na yon. Tinanong niya ang driver kung nasaan si Conrad at sinabi nitong nasa ibang bansa ito at naghahanimon. Bagong kasal si Conrad sa iba. Umiyak siya ng umiyak nang umalis ang driver. Ano ang gagawin niya sa lugar na wala siyang kilala at sabihin pang buntis siya? Weekly ay hinahatiran lang ito ng pagkain ng nasabing driver. Maririnig ang hagulhol nito gabi-gabi. Nag-flashback kay Lorraine lahat mula pagkabata. Simpleng buhay pero masaya. Hito siya ngayon sa kalagayan na ni sa panaginip ay hindi niya naisip. Padalang ng padalang ang pagdalaw ng driver sa kanya. Isang gabi, sumakit ang tiyan ni Lorraine at may lumabas na dugo. Nasa 7 buwan na ang kanyang pagbubuntis. Walang nakarinig sa kanyang mga sigaw at malayo ang mga kapitbahay. Pagkalipas ng 2 linggo ay dumating ang driver na may dalang pagkain para kay Lorraine. Kumatok ito. Nagbukas ang nakangiting si Lorraine. Nakaputi ito at nasa loob ng bahay ay puti lahat. May napansin ang driver
Wala na ang umbok ng tiyan nito. Impis na. Hindi na niya ito tinanong. Baka maluwang lang ang damit na suot. Gabi sa mansyon ay may narinig na mga iyak si Emma. Sinundan niya ang iyak. May babaeng nakaputi na umiiyak sa dulo ng koridor. Nakita niya si Lorraine. Umiiyak ito, palakas ng palakas. Napatakbo si Emma para yakapin ito. Ngunit naglaho ito na parang bula. Tinanong ni Emma si Doña Nadia kung nasaan na si Lorraine. Sinabi nitong huwag mag-alala at masaya itong kasama ni Conrad. Sa puso at isip ni Emma ay may pagdududa. Bakit nakita niya itong umiiyak at biglang nawala? Dumating ang driver at nagdala ulit ng pagkain. Nagtaka ito, bakit ang labas ng bahay ay madumi na, hindi na nalilinisan. Kumatok ito at nagbukas naman si Lorraine. Nakangiti sa kanya. Tiningnan niya ang tiyan nito, hindi na talaga ito buntis. Naglakad na ito palayo nang nilingon siya ng driver. Kitang-kita ng driver na nakalutang ito. Magmula noon ay hindi na nagpakita ang driver kahit sa mga magulang ni Conrad. Habang sa mansyon naman ay nagkakagulo. Nagliliparan ang mga gamit kahit walang tao at wala din namang hangin. Isang gabi ay nanaginip ang mami ni Conrad. Nakausap niya si Lorraine. Sinabihan siya ni Lorraine na lahat ng mapanaginipan nito ay magkatotoo. Kaya iwasan daw nitong matulog. Nagising itong pawis na pawis. Pumunta sa kusina at uminom ng tubig. Humiga ulit at nakatulog ito. Sa panaginip niya, namatay si Conrad sa aksidente kasama ang asawa nito. Bigla siyang bumangon. 8:00 na pala ng umaga. Tinawagan niya si Conrad at masayang sumagot ito sa tawag. Kinuwento ng mama nito ang tungkol sa panaginip. Humalakhak naman si Conrad. Nagsabing kaya nga daw panaginip dahil panaginip lang ito. Iyon na ang huling halakhak na narinig ni Doña Nadia mula sa kanyang anak. Isang tawag mula sa pulis na nasa morgue na ang anak at asawa nito. Sinabi ng pulis na bago ito nalagutan ng hininga ay nagbanggit nito ang pangalang Lorraine. Nagtayuan ang mga balahibo ni Doña Nadia. Mama ni Conrad, naalala niya ang panaginip. Pagkatapos ng libing ay wala siyang ayos na tulog. Ayaw niyang matulog ng diretso para maiwasan ang managinip. Dala ng pagod at sobrang puyat ay nakatulog ito at nagsimulang managinip. Nanaginip ito ng isang bahay sa bulubundukin, luma na at may ilog sa likod. Sa panaginip niya ay malinaw na malinaw ang itsura ng bahay. Pagpasok niya sa pinto ay nakita niya ang mga kalansay ng isang babae na nakaputi ng damit at kalansay ng isang bata. Sa isang sulok ay nakita niya si Lorraine na naghihili ng bata habang nakatitig sa kanya. Sa sobrang takot niya ay napatakbo siya sa kalsada at hindi na niya nakita ang paparating na truck na may kargang buhangin. Hanggang sa isang malakas na sigaw na lang ang narinig ng mga katulong. Isang masamang panaginip. Pinagpawisan siya. Sa sobrang stress na pagdesisyonan niyang magbakasyon, kumuha siya ng agent para ayusin ang buong bakasyon niya. Binigay na sa kanya ang address ng bahay. Gusto niya yung tahimik. Habang pinapasok niya sa sasakyan ang kanyang mga gamit, ay nilagay niya ang address sa kanyang bulsa. Nang umalis ang sasakyan, ay hindi na niya nakita ang mga ngiti sa labi ng agent. Pagdating niya sa lugar, ay napahanga siya sa itsura ng bahay. Kahit luma, ay maganda ito sa labas. Huminga siya ng malalim. Kinuha niya ang susi, binuksan ang pinto. Kung gaano ito kalinis tingnan sa labas, ay ganun ito kadumi sa loob. Puro alikabok, may mga lawa-lawa. Naglakad siya papasok at may nakita siyang parang mga buto. Mukha itong kalansay. Nilapitan niya ito. At pagtingin niya sa kanan, malapit sa kusina, ay nakita niya si Lorraine. Kalong-kalong ang bata. Ngumiti ito sa kanya.
Nag-flashback sa kanya ang tungkol sa panaginip. Tumakbo siya palabas at isang malakas na sigaw na lang ang narinig mula sa kanya. Pinilit ng driver na magpreno, ngunit huli na ang lahat. Mabigat ang karga niyang buhangin. Salamat sa pakikinig. Shout out nga po pala kay Sir Abelardo Jimenez ng Taguig City. Sir, salamat sa pakikinig. Hanggang sa ulitin.